Mabuhay, Rob dito. Welcome back sa ating channel, Beyond 50s, ang aking kwento. Noong huling episode, ikinuwento ko sa inyo kung paano ako lumaban para sa second chance matapos bumagsak sa exam. Ipinasa ko ang physical at written tests, pero akala ko tapos na ang hirap. Yun pala, doon palang magsisimula ang totoong forensic audit sa buhay ko. Bago ka bigyan ng tsapa, kailangan nilang malaman kung sino ka ba talaga sa likod ng pinto. Pumasok na ang background checks. Isang araw, may kumatok sa bahay ko, isang local constable. Ang mission niya, i-check kung paano at saan ako nakatira. Siyempre, kailangan nilang makasiguro. Baka namang nakatira ako sa isang gangpad o baka naman may cannabis cultivation ako sa loob ng closet ko. Tumitingin-tingin siya sa paligid, chine-check ang mga sulok. Sabi ko sa loob-loob ko, "Sir, gym at trabaho lang po ang routine ko." Buti na lang, malinis ang record. Walang illegal plants, walang suspicious visitors. First hurdle, cleared. Sunod na eksena. Interview kasama ang area commander. Ito na ang seryosong usapan. Sa dami ng tinanong niya, may isang tanong na talagang make or break. Buti na lang, may nag-warning na sa akin tungkol dito. Tiningnan ako ng area commander sa mata at nagtanong, "Have you ever smoked marijuana?" Of course, I said no. Sabi ko sa kanya, "Sir, I come from a very religious Catholic family." Medyo white lie yun, diba? University student ako nun. No? Alam niyo naman ang buhay estudyante. Wink wink. Pero bilang isang aspiring investigator, alam ko na kailangan ng strategic answering para makatawid sa finish line. Naniwala naman siya. Safe na naman tayo. Bago ako tuluyang makaalis, may isa pang physical test. Pero iba ito sa 2.4 kilometer run na ginawa ko noon. Ang test na ito ay tungkol sa explosive power. Dito kailangan mong mag-sprint. Kailangang magbuhat ng mabigat na dummy, carrying a body, at kailangang tumalon sa mga fences at windows. Para sa isang gym rat na katulad ko, sisiyo na lang ito. Sa wakas, ang muscle na pinaghirapan ko ay nagamit ko na sa tamang paraan. At huling-huli, dumating na ang araw na hinihintay ko, March 1995. Dinala ko ang aking mga gamit, nagpaalam sa pamilya at sumakay ng eroplano patingmong Wellington para sa aking 6-month training sa Police College. Dito na talaga nagsimula ang pagbabago ng buhay ko. Matapos ang 37 taon ko dito sa NZ, hinding-hindi ko makakalimutan ang flight na yon. Dito sa loob ng Police College, doon ko naranasan ang tunay na culture shock at doon ko rin nakuha ang aking funny nickname na hindi na nawala sa serbisyo. Pero gaya ng pangako ko, itatabi ko muna ang kwentong yan para sa susunod na episode. Gusto niyo bang malaman kung bakit ako tinawag na ganun sa college? At kung gaano kahirap at kasaya ang buhay cadet? Let me know guys kung gusto nyong ituloy ko itong kwento. Mag-comment lang kayo ng part 3 o college life sa ibaba. Don't forget to like and subscribe para sa susunod nating investigasyon sa nakaraan. This is Rob, dating religious university student na naging police, signing off. God bless.